Hello, good morning mga kapisda. Welcome to Jerry's Aquatics. Okay guys, today is Sunday na naman, kaya ito magwa-water change na naman tayo. So every week kasi nagwa-water change ako dito sa shop ng at least mga 20 to 50% lang every week or every Sunday. Kung ano yung prepare nyo, basta every week kailangan kasi makapag-water change tayo. Napaka-importante din kasi mga kapisda na nakakapagpalit tayo ng tubig every week. And depende yan kung ano yung mga isda na nakalagay, then kung gaano karami. Tulad nito, mga mollies, masyado silang marami. Nasa 100 pieces sila dito sa 15 gallon, kaya 50% yung gagawin kong water change. Kung mapapansin nyo mga kapisda, so yan, sobrang dami nila. Nasa 100 pieces nga ito. Kaya mabilis dumudumi yung aquarium. Kaya ang ginawa ko, naglagay ako ng DIY na filter. So dalawang DIY na filter tulad niyan ang nilagay ko, at meron din sa kabila. Then naglagay pa rin ako ng isang water pump. So yan guys, kung mapapansin nyo nga pala, may nagtatanong din sa atin kung paano mag-breed ng mga molly. So ito ang ginawa ko lang, pinagsama-sama ko na lang at kusa na silang magbe-breed dyan. Tulad niyan, may mapapansin kayo na meron ng mga maliliit or yung tinatawag na fry. Ang kailangan lang, maglagay tayo ng mga aquatic plants para may tataguan yung mga fry. So ito yung box na to, additional lang na filtration dahil nga masyadong marami para matagal ding lumabo yung tubig. Then yung plants nakakatulong din para maging crystal clear yung tubig natin. Guys, pwede din naman kayo mag-breed ng dalawang babae at isang lalaki. And ito guys, kalahati na yung nabawas na tubig, kaya ang gagawin ko na ay dadagdagan ko na siya. So ito mga kapisda, yung gripo na pinangaad ko ng tubig. So yan, nag-DIY lang ako ng hose. Ito yung mapapansin nyo na hose na yan. Yan, inopen ko na. Papunta yan dun sa pinaka-istakan ko ng tubig. So yan, mapapansin nyo, yan, umaandar na yung tubig at magre-refill na siya. So yun nga mga kapisda, ito yung hose na kulay green. So yan, papunta siya dito sa pinaka-istakan ko ng tubig. So kailangan lang na i-stack ko siya ng at least mga 1 week para mas safe na ipang dagdag doon sa aquarium natin pag nag-water change tayo. So ito, naglagay lang din ako ng floater dito. So yan, pag nababawasan na yung tubig, automatic nadadagdagan na uli siya, pero may mga filter. Then mga kapisda, yan, napuno na ng tubig. Maglalagay na ako ng asin. To yung rock salt lang to na mabibili sa tindahan. Lalagay ko lang dito sa isang side hanggang sa kumalat na siya. Yan, nakakatulong dito para makondisyon yung tubig natin. At isa pa, naglalagay din ako ng ganitong AquaCare water conditioner para yun nga, makatulong na luminaw yung tubig at makondisyon na rin. Okay lang, kahit may isda, pwede tayong maglagay. Okay, so yun lang mga kapisda. Basta lagi lang nating tatandaan na alagaan natin yung tubig sa aquarium natin para yung tubig na ang mag-aalaga dun sa mga isda natin. At yun nga, kung paano mag-breed, pagsamahin nyo lang yung male at female, kusa na silang magbe-breed at isda na agad yung magiging anak nila dahil kagaya ng gapi, life bearer din sila. So yun mga kapisda, tandaan nyo rin na pag magwa-water change tayo, depende yan dun sa mga isda na nakalagay. Kung masyadong marami, pwedeng 50% yung gawin nating water change. Okay mga kapisda, sana nakatulong yung video na to. Happy peacekeeping!